Takot na takot ako ng gabing makaranas ng kababalaghan. Halos hindi ako makapaniwalang umiiral talaga ang mga kwentong akala natin ay sa mga radyo at TV lamang natin naririnig at nakikita. Magandang gabi sa inyo, Sir Alex. Bago ko pa makalimutan, ako nga pala si Joel, 33 taong gulang at isang habal-habal driver sa aming lugar. Ang mga kwentong aswang para sa amin ay kwentong panakot lamang. Naalaala ko noong maliit pa kami ng kapatid ko. Lagi nagkukwento sa amin si nanay, si lola, at may naririnig din kaming mga kwentong kapitbahay tungkol sa mga aswang. Siyempre, bilang mga bata, takot na takot kami noon, Sir Alex. Ngunit tumanda na lang po kami, ni minsan ay hindi naman po kami nakakita ng aswang. May mga kwento pa nga na haka-haka sa aming baryo noon. Lahing aswang daw yung isang kabarangay namin na matanda. Sabi naman ng iba porket matanda na at gano'n ang hitsura, hinuhusgahan kagad na aswang. Pero namatay na lang yung mag-asawang matanda na yun. Hindi naman po namin napatunayan na mga aswang sila. At yun pong salitang aswang, parang biro na lamang po yun sa amin. Minsan sinasaway pa nga ng ibang kasamahan ko na wag daw gawin biro ang tungkol sa mga aswang at wag silang isali sa aming kalokohan. Pero Sir Alex, may mga pangyayari po sa buhay ko na hinding-hindi ko malilimutan. At mas lalong hindi po kayo maniniwala sa aking ikukwento pagkat naganap po ito noong nakaraang buwan lamang. At nga pala, ipagpaumanhin po ninyo, hindi po ako magbabanggit ng lugar sa kwentong ito dahil mukhang tama kami. Sa kutob naming kilala lang po namin ang aswang na ito. Hindi ko malilimutan, nangyari po ang karanasang ito gabi ng Sabado, Mayo 2, 2026, kung kailan maliwanag ang kapaligiran kahit na gabi. Pero hindi ko maalala kung may buwan ba o wala. Basta maliwanag po ang kapaligiran. Ganito po ang pangyayari. 3 na lang kaming naghihintay ng pasahero noon sa aming paradahan, doon sa Kabayanan. Kapag gabi, doon po kami nag-aabang kasi pauwi na ang mga tao. Bihira lang na may sumakay papuntang syudad sa aming lugar kapag gabi. Siguro yun lang po yung mga emergency na talaga kasi bukid po ang aming lugar. Ang mga tao naman doon, bahay-trabaho lang. Yung tipong wala ng oras sa galaan pagkagabi. Mas marami yung umuuwi kumpara sa pupunta ng syudad. Pero nang gabi na yun, talagang matumal ang pasahero. Bandang 9:00 pasado ay dadalawa na lang po kami ng kasama kong driver na si Miyong na naghihintay ng pasahero sa paradahan. Sapagkat yung isang kasama namin ay nagkaroon na agad ng pasahero. 3 kami nun Napakatahimik lang. At habang nagkukwentuhan kami tungkol sa larong scatter doon sa waiting shed, ay gano'n na lamang po ang gulat namin ng kasama ko nang bigla na lang pong may nagsalita sa aming likuran. "Magpapahatid ako." Halos mapatalon ako sa boses nito. "Ay Diyos ko, bakit naman po kayo nandyan, Lola?" Bulalas naman ng kasama kong si Miyong sa matanda na noon ay nasa likuran namin na bigla na lang sumulpot. Sa bahagi po na hindi tinatamaan ng ilaw mula sa poste. Bale, yung likod po kasi ng waiting shed, Sir Alex, ay may mga damong gumagapang paibabaw. Tapos nakaitim ang damit ng matanda. Kaya sobrang naggulat po talaga kaming dalawa noon na halos matapon pa ang cellphone ng aking kasama sa tindi ng kanyang pagkagulat. Tinanong ko ang matanda,
San po kayo galing, Lola? Tinuro niya ang likuran na bahagi na yung may bahay na maliit sa unahan. Doon daw siya galing. Magpapahatid lang ako sa inyo, sabi niya ulit sa akin. Basta hindi po siya masyadong nagsasalita. Yung bukang bibig lang po niya lagi ay magpapahatid ako. Ihahatid ko na sana ito, Sir Alex, pero dahil sa na-weirduhan ako sa kilos ng matanda, ay tinanggihan ko po ito. Sinabi ko na lang na, hindi na po ako mamamasada, Lola. Pasensya na po. Pauwi na po ako. Dumaan lang po ako rito. O sinong maghahatid sa akin? Siya na lang po, Lola. Sabay turo ko sa aking kasamang habal-habal driver. Ngunit tumanggi rin ang aking kasama, Sir Alex. Expect ko naman yun. Tinanong niya ang matanda. Saan ka ba kasi uuwi, Lola? Doon sa bukid. Naku, ang layo naman pala po ng uuwian ninyo. Ay hindi ko po kayo maihahatid sa ngayon. At saka, alam niyo po, pauwi na rin po ako eh. Bukas na lang kayo umuwi, Lola, kasi gabi na ho. Balik na lang ho kayo doon sa maliit na kubo na sinasabi ninyo. Sige, mauuna na ako ha. Sabay paandar ng kasama ko sa kanyang motorsiklo at humarurot po ito paalis. Pumiling pa iyon sa akin na ang ibig niya pong sabihin ay wag na wag ko raw ihatid ang matanda kasi kaduda-duda at mukhang dayo lang sa lugar. Halos kilala kasi namin ang mga tao sa barangay, Sir Alex, na hinahatiran namin doon. Sa ilang taon ba naman namin na habal-habal driver. At yun nga, nagpaalam na rin ako na umalis dahil pauwi na rin ako. Sabi ko sa matanda. Alam niyo, tumitig lang siya sa akin. Halos hindi ako makatitig sa kanya dahil nanlilisik po ang mga mata nito. At yung parang hindi ba kumukurap? Basta pagkakita namin sa kanya, lalo na ako ay nanumbalik talaga ang mga kwento ng aking nanay noong bata pa ako. Aswang? Aswang kaya yun? Mga katanungan sa aking isipan habang paalis. Paano ba naman kasi, Sir Alex? Ang buhok niya ay sobrang gulo. Yung nananayo po lahat na mukhang kulot na taga-ibang bansa. Tapos mabaho po siya. Parang naghalo po na may malangsa sa amoy niya. Medyo nakaramdam talaga ako ng pagkagilty sa ginawa ko noon dahil hindi ko hinatid ang isang matanda, Sir Alex. Pero hindi niyo rin po ako masisi kasi may napansin ako sa kanya. Ang layo rin naman kasi ng pinapahatiran niya at hindi ko ito kilala. Unang beses ko lang makita ang matandang iyon sa paradahan. Yung lugar kasi na sinasabi niya, sitio po yun. Paakyat na po yun ng bundok, Sir Alex. Unahan po yun sa aming barangay na malayo po talaga. At yun nga, hindi ako pumayag. Sinabi ko na lang po sa kanya na bumalik na lang siya dun sa bahay na pinanggalingan niya pagkat gabi na. Delikado para sa kanya na isang matanda. Pero hindi siya umimik sa akin sa halip. Tila mas lalong nanlisik ang mga mata nito na parang nakakatakot talaga, Sir Alex. Umalis na ako. Pinaharurot ko na po ang aking motorsiklo. Naisip ko doon na lang muna ako sa paradahan sa aming barangay. Minsan kasi may sumasakay pa rin naman doon. Paswerte-swerte na lang kapag gabi na. Ang tumal kasi ng aking kita ng araw na yon. Pagkaraan ng ilang minuto, nang makarating ako sa bahagi na puro kakahuyan na ang bawat gilid ng lubak-lubak na kalsada, may nakikita ako sa unahan, Sir Alex, na isang taong pumapara. Yung kumakaway ba?
Ilang di pa na lang ang layo ko sa kanya. Kinilabutan ako dahil parang pamilyar sa akin ang pumapara. Hindi nga ako nagkamali. Nagulat ako pagkat nung hininto ko ang aking motorsiklo. Siya pala yung matanda na nagpapahatid kanina sa may paradahan. Halos hindi ako makagalaw at nauutal sa sobrang pagkagulat. Ang sabi niya po sa akin, "Mabuti at huminto ka. Pwede bang magpapahatid doon sa amin?" Pero sandali po, di ba? Ikaw yung sa paradahan kanina, Lola? Oo, ako nga. Paano pong nauna ka pa sa akin dito? At dito pa talaga sa madilim na bahagi? Ay, nagpahatid ako sa ibang motor. Bakit kayo nandito? Madilim po rito, Lola. Kasi dito lang daw siya ang sabi niya sa akin. Bumalik na yung motor. Pasensya na po, Lola, ha? Pero hindi ho kita maihahatid sa pupuntahan ninyo dahil gabi na po. Di ba sabi ko sa inyo kanina uuwi na po ako sa amin? Doon po ang aming bahay sa unahan. Nanlisik na naman ang kanyang mga mata. Dito ay umalis na ako at pinaharurot ko na ang aking motorsiklo. Wala na akong pakialam nun, Sir Alex, sa kanya. Pero nang mga sandali na yun, ibang-iba na po talaga ang aking pakiramdam sa matanda na iyon. Alam kong nagsisinungaling siya. Dahil wala naman po akong nakitang kasabayan ko na habal-habal driver o motorsiklo papunta sa aming barangay. So, kaninong motor siya sumakay, di ba? O baka tama ang nasa isip ko na baka kako'y lumipad ang matanda na iyan. Napailing na lang ako, Sir Alex. Sabi ko, ano ba naman itong nasa utak ko? Kung ano-ano na ang naisip ko sa matanda na yun, ha? Inisip ko na lang na baka totoo yung sinabi niya na hinatid siya ng ibang motorsiklo o ng driver papunta doon. Pero parang niluloko ko lang ang aking utak noon, Sir Alex, kasi alam ko naman na walang ibang motor na naghatid sa kanya o kahit makasalubong ko man lang. Noong malapit na po ako sa isa pang waiting shed, malayo pa lang, nakikita kong may taong pumapara. Pero sa pagkakataong ito, mga kaibigan, iba na po. Although nakaitim din siya ng damit, pero isa po siyang babaeng dalaga na mahaba at bagsak na bagsak ang buhok. Maganda ang kanyang katawan at sa sobrang haba ng kanyang buhok, natatabunan ang kanyang mukha ng bahagya kaya hindi ko masyadong makita. Pero tingin ko ay magandang babae. Pagkahinto ko po sa tapat niya, agad na bungad nito. "Pwede po bang magpahatid, kuya?" Tanong niya sa akin. Ang sagot ko, Sir Alex, kahit saan miss, pwedeng-pwede. Ihahatid kita. Sagot ko sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Dalaga po kasi. Ang sabi niya doon lang daw siya magpapahatid sa ibabaw. Tinanong ko siya ulit. "Magkano ang bigay mo doon, ma'am?" "Pwede bang 50 lang?" Pwede naman po basta ikaw eh. Halika na, ihahatid na kita. Gabi na, madilim dyan sa kinatatayuan mo. Dahan-dahan na naglakad ang babae, Sir Alex, patungo sa aking likuran. Napansin kong parang hindi gumagalaw ang kanyang buhok kahit na naglalakad siya. Steady pa rin ito na nakabagsak. Para bang ang bigat ng buhok niya. At nung sumakay na siya, nakita kong humawak siya sa aking balikat pagkatapos ay umupo. At nung umalis na kami, talaga pong nanibago ako sa pasahero kong ito
dahil hindi po ako nakaramdam ng kahit na konting bigat sa aking motorsiklo. Sa totoo lang po, kahit bata ang sumakay sa aking likuran, kahit maliit ang umangkas sa akin, ramdam ko po ang bigat. Pero yung babae na yun, kakaiba po talaga. Para bang ako pa rin mag-isa ang nakasakay sa motorsiklo. Doon ay pinapakiramdam ko lamang siya, Sir Alex. Tinitignan ko sa side mirror. Ngunit wala naman akong makita kasi nga wala naman ilaw ang mga kalsada sa aming barangay na binabaybay ko. Napakadilim po at wala rin akong nakakasalubong na sasakyan sa daan. Kanina ay nakita kong nakahawak lang siya sa aking balikat. Pero ito, hindi ko po naramdaman na dumampi ang kanyang mga kamay sa aking balikat. Tapos may naaamoy po ako na kakaiba. Noong malakas na talaga ang kabog ng aking dibdib. So ang ginawa ko, sir, ay pinakausap ko siya. Kunyari ay nagtatanong lamang ako sa kanya ng kung ano-ano. Sa umpisa sumasagot ang babae, Sir Alex, sa mahinang boses pero maya-maya lang. Nagtaka ako hindi na ito sumasagot. Nilakasan ko pa ang aking boses Ang dahil doon ay napalingon ako. Halos masemplang ako sa aking motorsiklo. Sa kadahilan ng wala na po yung babae sa aking likuran. Sa totoo lang, sa aking pagkagulat, nakakahiya man. Napasigaw po ako ng nanay, Diyos ko, nanay. Totoo po yun, Sir Alex. So ang ginawa ko po ay dali-dali akong bumalik at pinaharurot talaga ang motorsiklo. Yung talagang buong puwersa na, buong lakas. Pero kinuha ko na ang kutsilyo ko sa harap ng aking motor noon. Yung kutsilyo na yun ay pangdepensa lamang po namin ng mga habal-habal driver. Just in case, lalo na kapag gabi. Kaya meron po talaga kaming dala na mga ganyan. Ang iba yung mga star screw pero matulis din po at pinaliman yung bawat gilid. Pero yung pangdepensa na yun ay hindi pala sa mga masasamang loob, hindi sa tao, kundi sa aswang. Malay ko bang makakaengkwentro ako ng aswang, Sir Alex? At yun nga po, pinaharurot ko na ang aking motorsiklo. Ngunit pagdating lamang sa unahan, halos iwan ako ng aking kaluluwa. Paano ba naman po? May nakaharang sa daan. Akala ko nga payong lang Yun bang payong na nakabuka na baka nahulog lang sa daan? Pero nang huminto ako titigan nito kasi gumagalaw Isa palang aswang, Sir Alex. Na noon ay nakatuwad. Pero ang kanyang ulo ay nakatitig sa akin. Eto, hindi ko po masabi kung ang naging pasahero kong magandang dalaga, yung matanda na gustong magpatid sa akin, at yung aswang na humarang sa daan ay iisa. Hindi ko alam yun Kasi pareho po silang nakaitim. Yun po yung mga katanungan na hindi ko masagot-sagot nun Pero kung makikita ko ang mata ng matanda, makikilala ko talaga ito. Kasi noong kinausap niya kami sa paradahan, nakita ko naman talaga yung mata niya. Nakakatakot nga yun Ang aswang, yung damit niya ay parang sobrang haba na lumulutang sa ere habang humaharang sa daan. Siguro para hindi ako makadaan. Ang lapad. Nakakapagtaka. Kitang-kita ko ang pulang mga mata nito. Nanlilisik at nakakatakot po ang kanyang bibig dahil nakikita ko na may pangil talaga. May ilaw po kasi ang motor ko na nakatutok sa kanya. So kitang-kita ko po.
Ang ginawa ko, maniwala po kayo o hindi, binangga ko ang aswang. Pinaharurot ko po yung aking motor. Hindi naman pwedeng umikot ako dahil papunta po sa bundok kung gagawin ko yun. So ang nasa isip kong paraan, banggain ko na lang ito. At yun nga ang ginawa ko. Pero hindi ko po siya nabangga, Sir Alex. Yung damit niya po ay parang may buhay dahil pumigil po ito sa manubela ng aking motorsiklo. Sir Alex, dahil dito natumba po ako. At doon ay dinumog ako ng aswang. Akala ko nga po katapusan ko na yun eh. Pero lumaban ako. Ginamit ko po yung kutsilyo ko. At yung suot ko po na rosaryo na kinuha ko rin sa susian ng aking motor. Nasa leeg ko na po ang rosaryohan. Kasi nga kanina pa masama ang kutob ko. Habang nagmamaneho. At yun nga po, Sir Alex, dinumog ako ng aswang. Nagpambuno kami sa daan. Sobrang baho talaga ng amoy nito. Yung langsa po na naaamoy ko kanina sa paradahan. Parang ganun din po at mas tumindi ito. Nang parang 10 beses. Ganun po kabaho. As in talagang nakakabaliktad, sikmura literal. Sa totoo lang, akala ko katapusan ko na. Akala ko mamamatay na ako dahil bukod sa amoy, malakas po ang aswang na dumumog sa akin. Na parang lalaki po ang kanyang mga daliri na matitigas. Mahahaba at matutulis ang kuko. Pero sigurado po ako, babae siya. At yung mga mata niya, pamilyar. Hindi ako nagpadaig. Bahala na, sabi ko. Lalaban ako kaya lumaban talaga ako. Paikot-ikot kami sa lupa. Habang sumisigaw naman ako ng tulong nun. Pero alam kong walang makakatulong sa akin sa bandang iyan. Dahil wala naman po kabahayan doon. Puro kakahuyan ang part ng daan na yon, Sir Alex. Pero sa di inaasahan ay may nahawakan po ako sa hita ng aswang. Yung hita niya, sir, halos nasa leeg ko na eh. May maliit na bote po akong nahawakan. Dahil sa hindi naman po siya natatabla ng kutsilyo, yung tali po sa may hita niya ay pinutol ko po. Matalim yung kutsilyo ko, as in isang guhit lang putol kaagad. At doon, nakuha ko po ang maliit na bote o garapa na nakatali sa kanyang hita. Naputol po yung kanyang tali. Hindi ko po alam kung ano yon. Pero nang makuha ko po ito, ay bigla siyang humina at natumba sa lupa. Tapos yung kaninang buhaghag na buhok niya nawala po yun. Yun bang parang nawala ng buhay? Kasi naglaglagan sa lupa eh, parang namatay yung mga buhok niyang kanina ay tila ba may sariling buhay. So ayun, umupo siya sa lupa at inaabot niya yung kanyang kamay sa akin. Hindi siya makapagsalita pero naiintindihan ko po ang kanyang ibig sabihin. Kukunin daw niya yung garapang hawak ko. Parang yung ginagano niya. Ganun na. Ngunit lumayo ako sa kanya at itinayo ko na ang aking motor. Nang mga sandaling yun, dahan-dahan din tumayo ang aswang. Pero saan yung tao na po siya? At sumusunod siya sa akin. Gustong-gusto niya pong bawiin yung bote na nakuha ko sa kanya. Pero hindi ko po talaga binigay. Lumayo ka! Lumayo ka! Aswang ka, lumayo ka! Isa itong matandang babae. Hindi ko masyadong makita yung kanyang mukha kasi yung buhok niya po, Sir Alex, ay tinatabo niya sa kanyang mga mata. Hanggang sa meron pong paparating na mga motor. Kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa mga motor na iyon. Pagkatapos ay hinarangan ko po sila sa gitna ng kalsada, Sir Alex. Pagtingin ko sa aking likod,
wala na po yung matandang babae na aswang kanina. Wala pong nakakita sa amin kung saan siya lumusot o nagpunta. Basta bigla na lang po siyang nawala. Ang sabi ng mga kasamaan kong driver, ako lang naman daw ang tumatakbo. Akala nga nila may nag-trip sa akin sa mismong barangay namin. Doon ko lamang po na ikwento sa kanila ang buong pangyayari. Ipinakita ko po sa kanila ang bote na naagaw ko sa aswang. Ang sabi po ni Ben na kabarangay namin na habal-habal driver din po. Umalis na daw kami sa lugar na yon dahil baka babalik bigla ang aswang para kunin ang maliit na bote na iyon. Doon ko nalaman na ang bote pala na iyon ay ang sinasabi nilang langis ng aswang na ginagamit para magkaroon sila ng lakas. Wag na wag ko raw ibigay kahit na anong mangyari. Kasi may kutob sila sir na babalik ang aswang. Takot din talaga ako noon Sa totoo lang ng gabi na yon lahat po kami sa bahay ay hindi nakatulog. Paano ba naman kasi? May kumakatok sa mga bintana at pintuan namin na halos ginawa niya buong gabi. At mayroon kaming boses na naririnig. Na isauli ko raw ang lana, yung tipong nagmamakaawa. Pero hindi po talaga kami nagbukas ng bintana. Kahit pagsilip sa mga siwang sa dingding ay hindi po namin magawa. Dahil baka pag ginawa namin yon, baka nandyan lang sa tabi. Lahat kami takot. Siguro naglaho po ang aswang na sa mga 3:00 pasado, 4:00 ng madaling araw na. Ang ending puyat po kami. Ang sabi nila babalik at babalik daw ang aswang na yon. Hindi titigil. Pero wala siyang lakas. Kasi hawak ko ang kanyang lana Ngunit, mag-iingat daw po ako baka meron pang kasamahan. Baka magpatulong. Baka mayari ako. Ang payo po nila Sir Alex ay isurrender daw sa albularyo ang bagay na yon kaya naglaan ako ng araw at pumunta kami sa isang healer sa kabilang barangay. Doon ay sinurrender ko po ang langis na nakuha ko sa aswang. Ang albularyong ito ay kilala sa baryo na yon. Parang ako lang ang hindi masyadong nakakakilala sa kanya o sa pangalan niya pero sa mukha ay kilala ko po ito. Hindi ako makapaniwala kahit yung kasama ko. Grabe yung pasalamat niya sa amin. Para bang nabunutan siya ng tinik habang sinoli ko po yung lana. Nagpapasalamat siya na paulit-ulit. Inaya pa nga kaming kumain Pero tumanggi kami Sir Alex. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang kanyang reaksyon. Ang nasa utak naman namin ng mga kasamahan ko, baka po yung lana na yun ay makakatulong sa kanya kasi albularyo siya na baka yung taglay na kapangyarihan ng langis na iyon ay pwede niyang magamit sa kanyang misyon. So hindi namin yun pinag-isipan ng masama. Sa mga pagtatanong ng matanda na albularyong iyon, doon ay kinuwento ko sa kanya kung ano talaga ang nangyari at bakit ko naagaw ang langis. Nagulat na lang ako maya-maya pa pagkatapos ng aking mga kwento. Ang sabi niya wala raw akong kasalanan at siya na raw ang bahala sa bagay na iyon. Salamat. Paulit-ulit niyang sinasabi. Totoo naman po talaga na wala akong kasalanan Kumbaga parang natripan o nakursonadahan ako ng aswang. Siguro nagalit dahil ako yung una niyang tinanong kasi gusto niyang magpahatid sa paradahan, hindi ko ginawa. So baka nagalit. Yun ang nasa isip ko. Pero mayroon po kaming natuklasan. Ako mismo ang nakatuklas nito. Noong paalis na kami Sir Alex, nagpaalam na Pagtayo namin ay may nakita akong nakasilip sa bintana nila
sa kwarto. Madilim yung bintana o yung kwarto nila. May nakita akong parang matandang babae na nagmamasid lamang sa amin. Malapit lang po yun, siguro mga 3 dipa. At nang makita ko ang mga mata nito, sobrang familiar pati na ang mga buhok. Kinilabutan po ako, Sir Alex. Sabi ko, parang siya yung kagabi na parang siya yung tumumog sa akin. Pero hindi na lang po ako nagsalita. Sa totoo lang, isusumbong ko pa sana sa albularyo na siya yung dumumog. O itatanong ko man lang pero hindi natuloy. So hinatid kami ng albularyo palabas. Ako naman kunwari walang nakita at natuklasan. Ang sabi niya sa akin, wag daw akong mag-alala. Hindi raw ako gagambalaing muli ng aswang na yon na humarang sa akin sa daan dahil kakausapin niya raw ito sa pamamagitan ng langis na binigay ko sa kanya dahil pwede niya raw kakausapin ng aswang dahil siya na ang pupuntahan nun. Pero hindi ako naniwala, Sir Alex. Dahil masama ang kutob ko. Asawa niya ang aswang. At yun po ang dahilan, Sir Alex, kung bakit hindi po ako magbabanggit sa inyo ng lugar at mga tunay na pangalan sa kwentong ito. Sa kadahilanang mukhang magkakakilala lang po kami ng aswang na ito. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Alex. Sana po ay maitampok ninyo ito sa inyong programa. Hanggang sa muli. Ako po si Joel. Maraming salamat po sa iyo, Sir Joel, sa isang napakagandang kwento, no? May 2, 2026. Last month lang, mga kaibigan. Sa modernong panahon ngayon, narinig nyo naman, nakaranas ang isang sender natin na dinumog ng aswang. Ito ang isa sa mga patunay na kahit nasa modernong panahon na po tayo ngayon ay hindi po basta-basta mawawala ang mga bagay na ganyan, mga aswang. Kasi nga po, ang mga binhi daw nila ay pinapasa-pasa lang sa mga susunod na henerasyon nila. Dahil ang mga aswang daw po ay hindi sila namamatay kapag hindi na ipapasa sa kanilang mga kalahi. Yun daw po ang sumpa ng pagiging aswang. Maliban na lang siguro kung may magaling na manggagamot na tanggalin sa katawan niya yung ganong sumpa. Kaya lagi po tayong mag-iingat, mga kaibigan, dahil kahit nasa modernong panahon na po tayo, umiiral pa rin po talaga ang mga aswang. Lalong-lalo na sa mga katulad sa lugar nila Joel na malayo po sa Kabiasnan. Ang lugar po kasi nila ay paanan ng bundok ayon mismo sa kanya. At ang mga kapitbahay doon o yung mga bahay, magkakalayo raw po sa isa't isa. So, isa yan sa mga gustong tirahan ng mga aswang. Pero alam ko hindi naman po lahat ng mga aswang ay masama. Kung ano man ang dahilan, bakit dinumog si Joel, yun ang wala tayong kasiguraduhan. Hindi niya rin po kasi nabanggit sa kanyang kwento yung tunay talagang dahilan bakit na hinarang siya. Ang sabi niya lang baka yung pagtanggi niya. Pero di pa natin alam talaga kung ano ang pinakadahilan nun. Ganun pa man, at least okay lang si Sir Joel, no? Dahil sa kanyang karanasan, laman natin na kahit na sa mga ganitong taon, 2026, may mga aswang pa rin po talaga. So yun lamang po, ako si Alex ng Alex Aswang Stories. Bago tayo tuluyang magtapos, pakisupport naman po sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like, o share, o kahit mag-subscribe lamang po kayo. At isali niyo po ako sa inyong dalangin na sana ay makabalik po tayo sa monetization program dito sa YouTube. Muli, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo at
God bless us all. Magandang gabi.